Morning po. Welcome po sa SQRBC. Okay. Yung may baso ako yung gray. Palagyan natin. I assume na lahat tayo dito ay nakapag-try ng bumili sa online shopping, no? So, or mga online shop na kasi very convenient doon dahil mura at talagang nakikita natin na yung mga review kung maganda naman at hindi na tayo napapagod bumiyahe, no, para bumili at mamili ng mga kung anong gusto natin. So naalala ko lang last time na nakakita ko sa online shop, hindi ko na sasabihin kung saan, pero nakita ko nga doon may mga magaganda yung mga design ng t-shirts. So namili ako at chinek out ko rin agad yung dalawang nakita kong magandang design na t-shirt nga. So, waiting ako ngayon sa delivery at so fast forward, dumating na si parcel at syempre iba yung excitement, di ba? Pag may motor na naririnig tayo sa gate na, uy, ito na yon, di ba? Tapos biglang sasabihin niya, Shopee, sinabi ko din no? sasabihin niya, tatawagin yung pangalan mo. So, ayun na, yung parcel. So, pagkuha ko ng parcel, binuksan ko na agad ito at pagtingin ko, laking dismaya na iba yung dumating sa aking pinili online. So, una, dalawang t-shirt yung aking binili, dumating 3. Yun nga lang, siguro kala nung seller, matutuwa ako kasi 3, walang tumamang design doon sa t-shirts na yon at wala ring tumamang size. So, ang ending, napunta kay Lainey at kay Aki ang binili kong yon. So, di ba nakaka-frustrate na kung ano yung pinili mo, tas iba yung darating sa'yo. No? Hindi naman lahat ng online shops ay ganito. Pero, may mga matitino pa rin, pero ang gusto ko lang sabihin, magpapakita lang sa atin na wala talagang kasiguraduhan dito sa mundo. Di katulad sa ating Diyos, kung ano ang sinasabi niya, kung ano ang ina-announce niya sa kanyang salita, yun na yun talagang ibibigay niya precisely sa atin. Di ba, in-announce niya na sa Garden of Eden na may magtutubos sa kasalanan ng tao at ito nga ang Messiah, ang seed of the woman. Pero ito nga ang nangyari, pinadala nga niya ang kanyang anak na si Kristo para maging tagapagligtas. At ganun din dito sa ating pag-uusapan sa passages natin ngayong umaga, na kung ano ang plano ng Diyos na mangyayari sa kanyang mga anak, sa kanyang mga itinuturing na anak, yun talaga ang mangyayari precisely at walang labis at walang kulang. Kung ano at sino ang mga pinili niya, siya rin ang makakasama niya doon sa end result ng kanyang plano. So very exciting itong passage natin ngayon dahil ipapakita pa lalo nito kung gaano kabuti at katapat ang Diyos sa kanyang mga anak, na ang plano niya sa kanila ay talagang i-accomplish niya no matter what happens. Kahit anong daanan o mangyari sa kanyang mga anak, sinisigurado niya na ang kanyang plano ay para sa kabutihan ng bawat isa. So let us read our passage today sa verses 29-30 ng Romans 8. Maraming salamat po. Romans 8 verses 29-30. Pero isama na natin yung verse 28 para mas ma-appreciate natin ang pericope na ito or yung context ng ating pag-uusapan. Romans 8:28-30. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong magandang salita sa amin. Napakayaman po nito. Nawa ay hayaan nyo kami na maunawaan ito gamit sa paggabay ng inyong banal na Espiritu, Panginoon.
At nawa ay huwag nyo rin pong hayaan na kami ay malito. Magkaroon kami ng lalong assurance at tumibay ang aming pag-asa sa aming kaligtasan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at ingatan mo rin ang aking bibig na masabi, Panginoon, na wala sa agenda at sa kalooban mo. Maraming salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hindi ko pala na-send yung yung outline. So last sermon, mga kapatid, sa Romans verse 28, we learned na ina-assure tayo ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay ginagamit niya para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Diba po, no? Nakita natin na ito yung divine providence ng Lord, na sa kanyang mga anak, ginagamit niya pati ang mga sufferings, lalong-lalo na ang mga sufferings, mga pagsubok o yung mga madidilim na mga punto ng kanilang buhay para sa kanilang kabutihan. At dinedefine doon na kung ano ang meaning ng Diyos pag sinabing good o kabutihan ng kanyang mga anak. At ito ay to conform sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Sa pagpapatuloy natin sa verses 29 to 30, ipapaunawa pa sa atin ni Pablo ang purpose niya na sinasabi sa verse 28. Mas magiging detalyado pa siya dito sa mga passages na ito, hindi lang para bigyan lang tayo ng kaalaman, mapuno ang ating isipan, pero para mas lumalim at tumibay pa ang ating assurance at pag-asa. Dahil alam natin, ito ang team ng chapter na ito ay para mag-produce sa atin ng assurance ng matinding pagkapit sa grasya ng Panginoon. Kaya punong-puno ng pag-guarantee at pangako sa atin ang mga chapter at mga salita dito na nakapaloob sa chapter 8. At dito nga sa verses 29 to 30, mas dadalhin pa tayo ni Pablo para makita pa natin ang kabuuang plano ng Diyos sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya o sa mga tinuturing niyang mga anak. Kaya ang mensahe natin this morning is to know God's good plan for His children, o ang napakabuting plano ng Diyos sa Kanyang mga anak mula pa noong eternity past to an eternity future. In short, ang plano ng Diyos na ito ay from eternity to eternity, mga kapatid. Meaning, hindi mapufrustrate, hindi magkakaroon ng pagpigil sa kahit anumang puwersa sa mundo, sa kanyang plano, sa kanyang mga anak, na kahit andito pa tayo sa time and history na puno ng kasalanan, puno ng pagsubok, matutuloy at matutuloy pa rin ang plano ng Diyos sa lahat ng mga anak niya. At ang tanong, ano bang eternal plan at purpose ng Diyos? Ito ang sasagutin natin. Ito ang sasagutin ng dalawang puntos natin ngayong umaga. Una, the conformation to the glory of Christ. The conformation to the glory of Christ. Number 2, the exaltation of the glory of Christ. The exaltation of the glory of Christ. Unang puntos, the conformation to the glory of Christ. If we can notice, mga kapatid, nagsimula ang verse 29 sa for those. Nabasa po ba natin? Hindi sinabi ni Pablo na for some. Hindi sinabi na for some of the believers. Hindi rin niya sinabi for all men. Pero ang sinabi niya dito ay for those. Ibig sabihin, may certain group, may sure na group siya na ililigtas at dadalhin sa glorification. Sino itong mga for those na ito? Sino itong group na people na ito? Ito ay same group of people na lahat ng nakay Kristo sa verse 1. Ito rin ang same group ng people na may indwelling ng banal na spirito. At ito rin ang same group na sila ay nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. At sila ay tinawag according to His purpose sa verse 28. Naalala niyo po yung kanina, no? Sa nangyari sa akin sa online shopping, na namili ako at iba ang nakarating sa akin. Dito sa passages na ito ay sobrang laki ng kabaliktaran na nangyari. Kung sinong grupo ang pinili ng Diyos sa simula, sila rin ang makakatanggap ng kaligtasan at sila rin ang grupo na makakasama ng Diyos sa future eternity.
At very sure dito si Pablo kasi manonotice natin sa verse 29 to 30, may 5 verbs tayong makikita. Ito ang foreknew, ito ang predestined, ito ang called, ito ang justified, ito ang glorified. Ito ang lahat ng verbs na ito. Kung mapapansin nyo rin, ito ay naka-aorist, indicative mood. No? Sila ay lahat ay completed action na. Ibig sabihin, done deal na ito. Tapos na. Nakita nyo, yung hindi pa tayo nag-glorify, pero glorified na tayo sa mata ng Panginoon. Pinapakita na may certainty na mangyayari ang glorification na yon. So again, may itong 5 verbs na ito, foreknew, predestined, called, justified, and glorified, ito ay ibinigay na sa atin ng Panginoon sa ating pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero yon ay ibinigay sa atin sa history. Diba? Nagkaroon ng realization na doon, pero ito talaga ay naiplano nung pa ng past eternity. Namili na siya, na-predestined na siya, na-called na siya, pero hindi pa to nangyayari. Ibig sabihin, nasa tension pa tayo ng, may tension pa tayo ng already not yet. Lahat na ito na-realize, may foreknew, may predestined, may called, may justified, na-justified na tayo, pero yung glorified, isa na lang, yung link na hindi pa nangyayari at ito ay sa future. Pero sa mata ng Diyos, ito na ay done deal na. Tinawag itong 5 verbs na ito ni John Stott na 5 undeniable affirmation. Affirmed na meron na tayo dito. Na kung tayo na kay Christ, meron tayong glorification. Nangyari na ba? Hindi pa. Sa future pa lang. So sana hindi tayo nalilito. At tinawag din ng mga theologians itong 5 na verbs na ito na golden chain of salvation. Na ang bawat link o chain ay unbreakable. Hindi pwedeng mawala yung isang link. Hindi pwedeng madagdagan pa ito. Tinatawag din ito na ordo salutis or order of salvation. Sinasabi na dito na kung paano yung pagkasunod-sunod, kung paano ina-accomplish ng Diyos ang kaligtasan. At ito ay base sa perfect and good wisdom ng Diyos from eternity past. Pwede nating tignan. Yung first 2 verbs, foreknew at predestined, ito ay nangyari sa eternity past. Then yung called and justified sa history. At ang glorified ay sa future eternity. So, tignan muna natin ang unang verb, ang foreknew. Ang sense ng foreknew, mga kapatid, ay may kinalaman sa election. Medyo may tunog Sunday school ito, pero nawa mapilit natin na maging sermon siya, no? So, sense na ito ay may election o may pinili ang Diyos before time na mga kanyang mga ililigtas. Pero itong doctrine nito ay very nami-misunderstood ng karamihan, katulad na lang ng mga Arminians. Naniniwala naman ang Arminians na may election, na may pinili ang Diyos. Pero ang sense ng foreknew sa kanila ay foresee. Na nagsasabi na nakita ng Diyos ang mga taong mananampalataya sa Kanya at kung sino yung mga mananampalataya sa Kanya, yun ang Kanyang mga ililigtas. So kung ito ay tatanggapin natin, ibig sabihin pala, nakadepende sa tao ang Kanyang kaligtasan. Meaning, walang kontrol ng Diyos sa lahat ng bagay at hindi natin makikita na isang assurance sa kaligtasan. Kasi hindi nag-initiate ang Diyos. Sumilip lang siya sa bintana ng oras, ng history at nakita niya, uy, may mananampalataya sa aking 1 million. Kunyari lang. No? At ito ang aking ililigtas. Hindi po. Siya mismo ang namili ng mga tao na ililigtas niya. Ang basihan, ang kanyang sarili. Hindi kung sila ay mananampalataya. In fact, yung pananampalataya, siya rin ang magbibigay. Lahat, wala tayong contribution. Lahat lang ng ginagawa natin ay response sa Kanya. Okay? So, yun yung view ng Arminian.
Para naman sa mga Calvinist, sa camp ng Calvinist, ang Greek word ng porneo ay proegno or proginosko, or simply to know beforehand. At itong to know na ito ay ang sense nito ay mas higit pa sa to know intellectually. Na para bang may nalaman ng Diyos na, may alam ako, may makikilala ko na ililigtas ko. Hindi po. Kasi kung ito ang tatanggapin naman natin na to know, itong knowledge na ito, alam natin na wala nang natututunan ng Diyos sa labas niya. At in fact, siya rin ang nagkokos ng lahat ng nangyayari sa mga bagay-bagay at sa lahat ng panahon. Ang to know na ito ay may sense ng intimate relationship. May personal relationship at may special relationship. Ginagamit ang to know na ito or itong ginosko sa Greek word. Ang katumbas na ito ay yada sa Hebrew. So, ang to know, ang Greek word nito ay ginosko, sa Hebrew ay yada. No? Ang yada sa Old Testament pag Hebrew, know or known. Bakit kailangan nating sabihin to? Kasi napakaganda kasi pag na-unveil na natin kung paano ginamit yung yada sa Old Testament. Tignan po natin kung paano ginamit ang yada sa Old Testament. Ginamit ito sa account ni Adan at Eva sa Genesis 4:1. Now Adam knew. Now Adam yada Eve, his wife. And she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. So, yung niya rito, hindi lang nakilala niya si Eve. Ang ibig sabihin ng niyo rito, may intimate relationship, nagkaroon sila ng sexual intercourse. At yun nga, nagkaroon sila ng pag-conceive at naipanganak nga si Cain. Okay? So, Adam yada Eve, his wife. Okay, ano pa? Ginamit din ito ng Diyos kay Abraham sa Genesis 18:19. For I have chosen him. Sinasabi ng Diyos kay Abraham na pinili niya si Abraham. Ay yada him, na sumunod sa utos sa paggawa ng matuwid. Okay, so nakikita natin may intimate relationship, tas I chose him, yada rin, nabubuo na natin sa isip natin. Na sa Jeremiah 1:5, sabi dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before I formed you in the womb, I yada you. And before you were born, I consecrated you. Bago ka pa mangyari o mapunta sa sinapupunan, mabuo sa sinapupunan ng iyong magulang, kilala ka na ng Diyos at meron na siya intimate relationship sa iyo. At sabi sa Amos 3:2, you only have I known, sabi ng Diyos sa Israel. You only have I known or you only have I yada of all the families of the earth. Imposible na hindi kilala ng Diyos ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Alam niya ang lahat ng pamilya. Pero ang kilala niya lang, ang meron siyang intimate na relationship ay doon sa pamilya ng Israel. Nakita po natin ang yada. Okay? So, I foreknew. Ito yung ginamit na kung paano ginamit sa Old Testament. Higit pa sa pagkakilala ng Diyos, ang yada. Pagpapakita nito ng may intimate relationship at ang context nito ay we can equate na yung know ay love. Therefore, those whom God knows are all those He loves. Okay? Pag ikaw ay kilala ng Diyos, ikaw ay may relationship sa Kanya, ikaw ay mahal niya. Tignan naman natin sa New Testament. Balik tayo sa proegno or proginosko. Paano naman ito ginamit? Sa Matthew 1:25, but knew her not only she had given birth to son. Si kaninong pertaining ito? Kay Joseph at kay Mary. Okay? Na sinabi, si Joseph hindi daw knew her, hindi dahil sinabi dito na hindi po sila nagsa-sexual intercourse, pero siya ay naging pregnant na. No? At
nagkaroon na siya, nag-give birth na siya sa kanyang son at ito nga si Jesus Christ. So nakita natin, no, na yung kanyang ginamit dito kay Joseph, hindi lang magkakilala sila ni Mary, pero meron silang ugnayan na pang mag-asawa. At ang ganda rin sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them. I ginosco them, and they follow me." Ibig sabihin, may kilala sila ng Panginoon, naririnig ng sheep ang boses ni Kristo, at kilala ni Kristo ang kanyang mga sheep, ang kanyang katawan. Nakita po natin, itong no na ito ay pagpapakita ng isang special na relationship ng Diyos at ng tao, na meron silang intimate na pag-iibigan na para bang mag-asawa. So meaning, ang for you, dito ay pertaining na intimate relationship ang Diyos beforehand. So before creation, ito yung mystery. Meron na siyang intimacy sa atin, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga pinili niya, lahat ng mga nakay Kristo, at minamahal niya na ito. So before time and creation, sabi sa Ephesians 1:4, God chosen people in love. Siya ay namili dahil sa kanyang pag-ibig. At kung ikaw ay professing Christian, mga kapatid, who love God and who are in Christ by faith, this truth must comfort you na you are loved by God before time. Diba? Hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na ng Panginoon. Sabi nga ni Tom Ascol, God loved you before your parents love you. Napakaganda. So ito ang for you. Unang verb ng golden chain. Hindi pwedeng mawala to. Kailangan meron siyang piliin. Kailangan meron siyang mahalin. At ito nga, ang mga taong ito for you. Pangalawang verb, predestined. Next verb naman ito na ang sense naman ay yung kanilang mangyayari o determined na resulta. So kung ang for you ay sa election, baka malito po tayo, no? Pag sa for you, ito ay about sa election. Pagpili, ang predestination, ito naman yung ano yung magiging purpose nila, kung ano yung kalalabasan nila, ano yung mangyayari sa kanila. So parang kay Christ, planado na ang lahat, ang purpose, mangyayari na, determined na ang lahat, determined na ang panahon kung kailan siya ay mag-i-incarnate, determined na ng Diyos kung saan siyang lahi manggagaling, kung sino magbuluwal sa Kanya, kung sino magiging disciples niya, kung sino magbe-betray sa Kanya, kung sino magde-deny sa Kanya, kung sino magpapako sa Kanya sa krus, kung ilang araw siya mamamatay, at kung kailan siya magre-resurrect. Lahat yan determined na ng Panginoon. So, ganun din sa lahat ng mga taong foreknew ng Diyos. Sila rin ay mga taong predestined ng Diyos, determined na rin ang mangyayari sa kanila. So, ano nga ulit ang predestination ng mga na-foreknew? So, verse 29, "For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son." Hindi para yumaman, hindi para magkaroon ng maraming kotse, maraming bahay. Sumikat, magkaroon ng magandang mga pamilya. Hindi po. So sila ang ginagawa ng Panginoon, sila ay determined at predestined na makonform sa imahe ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Kung matatandaan natin, ang tao ay na ginawa ng Diyos according to His image. Diba? Nung Genesis 1 and 2, wala pang sin. According to His image, ang pagkakagawa ng Diyos kay Adan at Eva. Yun nga lang, nahulog ang tao sa kasalanan at nasira ang imahe na ito. Hindi naman totally nawala, pero na-taint ng sin. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo para matubos at makonform sa imahe ni Kristo. So those whom He foreknew are predestined to be conformed to the image of Christ, who is the very image of God. So again, kung ikaw ay tunay na may faith kay Kristo, this will assure you and comfort you. This includes na determined na kung kailan ka mako-convert.
Determine na kung ano at saan ang magiging church mo. Determine na kung sino ang magiging pastor mo, kung sino ang magiging kapatid mo, kung ano-ano ang mga good works na gagawin mo. Ephesians 2:10. In short, certain ng mga means para makonform ka kay Kristo. Lahat yan ibinigay sa'yo para sa conformation mo kay Kristo. Hindi lang simpleng magamit ka. Minsan, yan ang pinaka-cliche, no? Ay, hayaan mo magamit ka. Yes, tama naman. Gagamitin tayo sa glory ng Panginoon. Pero ang purpose talaga natin, makonform ka kay Kristo. At meron na ring determined end. Ang full completion na ito ay ang pagiging katulad ni Kristo, hindi lang sa katawan, hindi lang sa thoughts, hindi lang sa puso. Lahat lang na kay Kristo, lahat ng kanyang mga mana, meron siya, riches niya, mapunta rin sa lahat ng mga mananampalataya. Ito ang promise ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pinili. Next verb, call. Since ang dalawang nauna ay before time na nangyari, gagawin naman niya ito sa history na. Ilalatag niya na. Tatawagin niya na mga pinili niya by regeneration and effectual calling. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yon. At ito ay nangyayari nga sa pagpipreach ng gospel. So again, may dalawang calling. Ang isa ay external calling. Ito yung preaching ng gospel, meaning every man ay pwedeng makarinig nitong pagpipreach, ang pagtawag na ito sa pagsisisi at pananampalataya. Pero di lahat ay tutugon. Di lahat ay maniniwala at magsisisi. Dahil lahat lang ng mga tutugon at makakarinig ng tawag ng Diyos sa pamamagitan ng preaching ng gospel ay yung mga kanyang foreknew at predestined na magsisi at manampalataya sa gospel. In short, ginagamit ng Diyos ang preaching ng gospel para tawagin niya ang kanyang mga pinili, para tawagin niya ang mga nakapredestined na makasama niya sa kanyang pamilya. Okay? Fourth verb, justified. Para ako natuturo ng justified. Next, fourth link natin, second to the last. Ang sense naman nito ay pagtugon dun sa calling ng Panginoon. Ang magiging response nila ay ng mga pinili ng Diyos, pag tinawag sila sa pagsisisi at paniniwala kay Kristo, ay ang paglapit nga at pananampalataya. Dahil ito pa rin ay galing sa Panginoon. Dahil predestined na sila ay makatanggap ng pananampalataya kay Kristo. Dahil determined na sila ay tutugon sa pananampalataya at determined na rin na sila ay mapapawalang sala ng Diyos. Okay? So, di ba? Grabe, lahat pala. Pero may pumilit ba sa inyo? Wala po, di ba? Yun yung mystery ng Panginoon. Binabago niya ang disposition. This rejects yung idea na ang Calvinism ay robot. Na lahat tayo ay sapilitan. Hindi po. Lahat po tayo. Kaya tayo nanampalataya kasi nakita natin talaga na kailangan natin ng tagapagligtas at si Kristo. Na tayo ay madumi at kailangan natin ng tao at Diyos na magliligtas sa atin at ito si Jesus Christ. Ito na yung pagtubos sa atin ng Diyos para sa purpose niya na makonform siya sa imahe ni Kristo. At yung fifth verb, yung glorified. Ito ang last chain of salvation. Though ito ay a future pa, sabi ko nga kanina, na mangyayari sa mata ng Diyos, ito ay done din na eternally at na-accomplish na ito sa cross. Nasa sa atin na to, yun nga lang, not yet. Already, nasa sa atin na spiritually, sabi nga, we are seated in the heavenlies, kasama kay Kristo, pero nandito pa tayo sa mundo. So, nasa tension pa rin tayo na not yet, already. Try to imagine, para makita natin kung paano to nagiging sobrang sure. Illustrate ko na lang ng konti, pero syempre, ito pa rin ay kapos. Try to imagine na lang sa basketball, fourth quarter na, 20 seconds na lang. Then ang score ng Team A ay 80. Tapos yung score ng Team B ay 2 points. Diba? Tapos 20 seconds. Diba certain na ang Team A na mananalo at hihintayin na lang niya yung mag-0
yung time. So, ganito ka, panalo kami, di ba? Minsan, nag-celebrate na sila. Kahit di pa nga sila ina-award talaga officially na panalo. Kahit kasi may time pa. So, ganito tayo ka-certain, mas higit pa sa kasiguraduhan ang Diyos doon. Marami pang pwede mangyari. Pwede magkaroon ng disqualification o kung dayaan. Pero ito, walang dayaan sa Panginoon. Sa Panginoon, sigurado, walang kapantay ang pwedeng certainty na nakuha natin sa kanyang kaligtasan. Na ang kanyang pinili sa eternity past ay ang mga mismong taong mag-glorify sa eternity future, walang labis, walang kulang, walang mawawala, walang sosobra. Very hard pill, pero isa siyang comfort sa ating mga mananampalataya. Na kung ikaw ay tunay na kay Kristo, gumawa ka man ng kung ano man kahapon, sure ka na ikaw pa rin ay tunay na makakarating sa iyong paroroonan kay Kristo. So malinaw na itong 5 verbs na ito ay meron ng lahat ng anak ng Diyos. Sa ang kanyang plano, kaya niya ni-redeem ang pinili niyang ang kanyang plano, kaya niya ni-redeem ang mga pinili niyang nasadlak sa kasalanan ay to conform sa imahe ni Kristo. Hindi ito mababali. Itong 5 chains na ito, matibay at maaasahan. Kaya ang implication sa atin ito, kahit gaano pa katindi ang struggle, dumadanas tayo ng frustration sa pagkakahulog natin sa kasalanan, na minomortify naman talaga natin, still, ang salvation will not be broken. Hindi masisira ang ating kaligtasan. So, ang punto natin can obstruct God's plan to save us. Pinapakita nito yung golden chain na ito na walang makakahadlang at makakasira sa pagligtas niya sa atin. Even if we are unfaithful, God faithfully fulfills His plan for us. Kahit na nakakalimot tayo sa kabutihan niya, di siya nakakalimot na i-conform tayo sa kabutihan ni Kristo. Kahit minsan nawawala yung desire natin sa Kanya dahil sa pagkakahulog sa temptation and dwelling sin, may desire pa rin siyang ituloy ang sinimulan niya. In short, mas higit ang eagerness niyang matapos ang salvation na sinimulan niya sa iyo kaysa sa eagerness mo na matapos niya ito sa iyo. Ganto, katindi ang kagustuhan ng Diyos para maligtas ka. Dahil sa golden chain of salvation na ito, di tayo kakabak-kabak kung ano man ang maging kalagayan natin. Kahit na magkaroon tayo ng, di tayo makagawa ng perfect na paglakad na pleasing sa Diyos. Kahit hindi perfect nating na-endure ang mga sufferings, may confidence pa rin tayo na itutuloy niya pa rin ang kaligtasan. Sabi nga niya sa Philippians 1:6. Dahil ang nakikita niya sa atin ay ang kanyang anak na si Kristo. Dahil ang katwiran na nasa sa atin ngayon ay kaya't niya tayo tinatanggap ay dahil sa katwiran ni Kristo. Nire-remind tayo ng golden chain of salvation na ito na wala sa balikat natin ang kaligtasan. Hindi nakasalalay sa iyo ang kung bakit ka naligtas. Ito ay regalo lamang ng Diyos through Jesus Christ. Sinasabi sa atin ngayon na walang lahat ng ito kung hindi kay Kristo. At kaya nakatanggap tayo para mag-glorify si Jesus Christ dahil sa kabutihan at awa at grasya lamang ng Ama. And this leads us to our next point. Again, ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak ay to conform to the glory of God. Pangalawa, the exaltation of Christ. Ang plano ng Diyos, kaya may golden chain of salvation, ay para maluwalhati, maitaas, maidakila si Jesucristo sa kanyang mga itinuturing na mga anak. Hindi lang tayo kinoconform. Hindi lang tayo tinatransform sa wangis ni Kristo. Pero ang intensyon niya ay mag-glorify si Kristo sa kalagitnaan ng lahat ng mananampalataya. While tinatransform tayo sa image niya, mas lumiliwanag ang supremacy ni Jesus Christ sa atin. Mas nakita ang mukha ni Kristo, hindi ang mukha ng certain believers. Hindi nakikita o naitataas ang church
Pero ang naitataas ang pangalan ni Kristo sa bawat pagsunod, pag-endure ng believer sa sanctification. Habang na-establish ng Diyos ang church, mas na-establish ang larawan ni Kristo through the church. Yes, we are called to be the light and salt of this world, pero ang light na yon ay si Kristo sa ating buhay. Napansin po ba natin na walang blessings na natanggap natin na hiwalay kay Kristo? Mula sa pagpili ng Diyos sa Ephesians 1:4, ang basis niya ay at pundasyon niya ay si Kristo. At kung kanino dapat tayo iwangis, kay Kristo pa rin. Tignan niyo yung verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Anong meaning firstborn dito? Hindi literal na biological na pagiging panganay, na ito yung binibigay, nire-rebat ng mga JW at mga INC, na panganay lang pala. Pero kung titignan natin kung biological, literal ito, ang unang tao ay si Adan. Ang meaning ng firstborn dito, from the word prototokos, ito ay supremacy or preeminence ni Jesus Christ. Pag sinabing preeminence, ito yung pagiging superior, highest rank, makapangyarihan, pinakamakadakila, at kahit tayo nasa kabilang sa Kanya, walang makakatapat sa Kanya. Siya ang mare-recognize, hindi kung sino man sa lahat ng Kanyang katawan. Siya ang makapangyarihan at dapat sambahin sa mundo. Sabi sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Hebrews 1:6, and again, when he brings the firstborn into the world, pinadala ng Diyos ang firstborn, si Kristo. He says, let all God's angel worship Him. So, ang intention ng Panginoon, hindi lang para mabago tayo at mapunta sa imahe ni Kristo, pero ma-exalt si Jesus Christ sa pagbabago na ito, sa redemption na ito. Sa pagpapakita, ito ay pagpapakita na unique si Kristo among many brothers. Ang ganda rin nito, ang sense nito ay community ng brothers o yung brethren, na partaker sila kung ano meron si Kristo, pero ang pinaka mataas pa rin sa ranking ay si Jesus Christ. Kaya since si Kristo ang head ng community ng believers, hindi niya ikakahiya na tawagin ang believers as His brothers. Napakaganda. Hebrews 2:11, for He who sanctifies and those He are sanctified all have one source. That is why He is not ashamed to call them brothers. Sino yung them? For those whom He foreknew. Ang lahat ng mga na kay Kristo at umiibig kay Kristo, nananampalataya kay Kristo. So ang punto, Christ is the central focus of all glory and praise. Everything is for the glory of Christ and to bring praise in His name. Di ba sa Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. This emphasizes na sa Kanyang lahat ng bagay, galing sa Kanya, para sa Kanya, sa pamamagitan niya, kaya nangyari ang lahat. This emphasizes na ang focus ng Diyos ay pag-glorify sa Kanyang anak. Ang priority ng lahat ng creation ay to worship Him. Hina-highlight dito ang lahat ay nakapreserve para sa Kanya. Lahat siya ang magmamana ng lahat. Lahat ay dahil sa kapangyarihan niya. Na hindi na mangyayari ang lahat dahil kung hindi siya ay naging mediator. Dahil sa panalangin. Nakita po natin panalangin, no? We pray in Jesus' name. Na ang lahat ay under ng Kanyang authority. Lahat ay sustained only by His name. Colossians 1:16-17. Na siya ang lahat, ang may karapatan na magligtas. Acts 4:12.
And this focuses na ang praise and worship ay dapat sa ngalan niya lamang. Ephesians or Philippians 2:11. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Nakita niyo po ang plano at intensyon ng Diyos. Kaya may redemption at confirmation sa imahe ni Kristo para ma-highlight ang kadakilaan niya, hindi lang sa mundo, kahit sa heavenlies at sa lahat ng creation. Imagine, God decreed to save men that deserved wrath and eternal condemnation for them to worship Jesus Christ. Though tayo ay iniligtas ng Diyos, hindi pa rin tayo ang gitna ng storya. Hindi pa rin tayo ang sentro. Si Jesus Christ pa rin. Nakita po natin kung saan tayo dinadala ni Pablo sa mga passages na ito. While nakukultivate sa atin ang worth natin kay Kristo, while na tumitibay ang pag-asa at assurance natin, di ba natin napapansin? This must hurt our ego and pride. Habang tumataas ang tingin natin sa Diyos, itong truths na ito ang hihiwa sa ating kayabangan at pagiging self-centeredness. Tinatanggal nito ang focus natin sa ating mga sarili. Tinuturuan tayo ng golden chain of salvation na ito na hindi dumepende sa atin, sarili. Pero tinuturuan tayong dumepende sa Diyos 100% in every season of our lives. Na walang panahon para tumingin tayo sa sarili natin at isipin, ang galing ko. Dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, ang buti ko, deserve ko ang mga gantong mga blessing ng Diyos na meron ako. Kaya lang naman lumalago dahil sa akin. Yan yung tinatanggal sa atin ng Panginoon. Ang ultimate plan niya habang makikilala at maluluwalhati natin ang kanyang anak, ay tumitigil tayo sa pagluwalhati natin sa ating mga sarili. Ang pag-ibig natin sa kanyang anak ay siya ring pag-ibig natin sa Ama at sa Espiritu. Ang pag-glorify natin kay Kristo ay undeniably nagpo-produce ng pag-glorify sa Ama at sa kanyang banal na Espiritu. Na magiging obedient tayo sa lahat ng utos ng Ama at hindi na tayo gagawa. We will never grieve the Holy Spirit. So since we learn these truths, mga kapatid, paano natin ito mapapanatili? Ang ating pagdepende sa plano ng Ama sa ating pamumuhay as Christians. Challenge number 1. We must hold to God's good plan of salvation. Na kahit hirap na hirap tayo sa maraming bagay, we must never lose our grip on His promise. Kadalasan tinutuwid tayo ng Diyos sa maraming bagay, sa lahat ng mga bagay, kahit pa ito ay nagkukos sa atin ng sakit at kawalan. Pero ito ay para hindi tayo magmukhang kaawa-awa, pero para sa ating kabutihan, para hindi tayo masira. Pero tayo ay ma-maintain ang ating mga mata sa Kanya. Diba? Napakahawik nito ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Matatandaan na pinadaan sa exile ng Diyos ang Israel sa Babylonia para sila ay madisiplina. Hindi para sirain at pabagsakin. Yung act pala na yon ng Diyos sa kanila ay para sa kanilang hinaharap. Dahil sa kanyang plano sa kanila, para sila ay ma-preserve at madisiplina. Again, ganito rin ang assurance sa ating salvation. Ganito rin ang prinsipyo na ibinibigay sa atin ngayon, na kahit tayo ay tinutuwid at nasasaktan, tayo ay dapat magpatuloy at humarap sa mga pagsubok.
at paglaban sa kasalanan. Sa mga passages na narinig natin sa verse 29 to 30, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag ka mag-alala anak, wala akong hangad para mapasama ka. Kino-conform lang kita kay Kristo at pinapakita ko sa iyo kung gaano kadakila si Kristo ang aking bugtong na anak. Problem, pag may suffering na, imbes na mag-hold tayo sa promise niya, we fold due to lack of faith. Tumitiklop agad tayo. Napakasarap isipin na we are for new. We are predestined. We are called. We are to be saved and to be like Christ. Pero pag titignan na natin yung proseso kung paano tayo iwawangis kay Kristo, ayaw na natin. Nalilimutan na natin na we are also called to mortify sin. Nakakalimutan natin na we are also called to not fear. We are also called to suffer for Christ's sake. We are also called to obey the law for His glory. We are also called to die to ourselves daily and to live in Christ. We are also called to be persecuted because we are followers of Christ. Please always remember that our God is good from the beginning and to the end. And God's goodness is unbreakable. Tandaan po natin. Number 2 challenge. We focus to the intention of God's plan. We have to focus. We must focus to the intention of God's plan. Anong plano ng Panginoon habang tayo nako-conform? To exalt Christ in our lives, to decrease ourselves. Na patuloy na dumedepende tayo sa ginagawa ni Kristo sa lahat ng bagay, hindi sa ating mga ginagawa. At again, may sense ito ng corporate na sinasabi sa atin na sa church, we all the more na maging united. We recognize na dapat bilang tayo ang nakatanggap ng golden chain na ito. No? Pag may suffering, ako, matibay ang golden chain ko, but sa'yo parang breakable. Nagiging prideful pa tayo. Pero kilalanin natin na ang bawat isa ay nakatanggap din ng unbreakable at golden chain ng salvation na ito kay Kristo. Ang implication sa atin ngayon ay maging unbreakable din ang unity natin na sa church. Na maging instrument tayo na ma-fulfill ng Lord ang golden plan niya ng salvation sa ating mga kapatid. Sa gantong paraan, na mo-mortify ang pride natin, na para bang tayo lang ang nakatanggap ng golden chain. Kaso ang problema, imbis na ang focus natin ay ang intention ng Lord, nakafocus tayo sa attention. Masyado natin nakikita ang super special na tayo. Ay, meron akong ganito, alam na doctrine na ganito, alam ko ang preaching na ganito, kilala ko si ganito, mga doctrines, ang ganda ng tulip, ang ganda ng mga solas. Naintindihan ko yung election. Minsan naiisip natin na mas gifted tayo kaysa sa ating mga kapatid. Dumedepende na tayo sa sarili natin kung paano natin ito napapalago. Hindi natin alam, ang Diyos ang nagkokos pa rin ng paglago sa atin. At as if wala na tayong obligasyon sa Diyos na sumunod. As if nagiging spoiled na tayo, na kung ano ang gusto na nating ipamuhay, yun na lang ang pinapamuhay natin na araw-araw. Katulad ni King Saul, na dahil may blessing siya, we took matters into our hands. Ang tinuturo sa atin ng golden chain na ito, ay bitawan natin ang mga fleshly desires. Kaya pilit na pinapaunawa sa atin na dapat ibitawan natin ang mga desire dito sa mundo kasi magkakaroon tayo ng prideful heart. Mawawala tayo sa direksyon na dapat nating nilalakaran. At ito ang salita ng Panginoon.
Kaya we have to keep our focus to spiritual things, even we do our responsibility in temporal aspects. Na kahit tayo ay lumalago sa ating mga nagiging blessing ang iyong pag-a-advise, nagiging blessing ang iyong fellowship, nagiging blessing ang iyong pagbibigay, ang iyong gesture ng kindness and pagiging friendly. Lahat yan ay dahil na-empower at nabibigyan lamang tayo ng banal na spirito. Sinasabi nito na huwag tayo magtiwala sa skills natin, capabilities natin, and we have to trust God in His ways and in power. Kasi minsan, kadalasan, yung ating mga ginagawa na taliwas sa ating mga logically na alam, yun pala yung magbibin pa doon sa ating kapatid. Kala natin, ito yung tama eh. Ito yung alam ko tama to. Pero hindi pala yun yung direksyon ng Diyos. Okay? Intention ng Panginoon to glorify Christ. At kalimutan natin ang atensyon natin sa tao at sa Panginoon. Para sa mga walang pananampalataya pa kay Kristo, while ito ay isang assurance sa believers, ito naman ay warning sa lahat ng wala kay Kristo. Sabi kanina, ang know o kilala ng Diyos ay may sense ng intimate relationship. So, hindi lang kilala natin, hindi lang kilala ng Panginoon ang mga kanyang mga tao, hindi rin niya rin alam or hindi niya rin hindi may intimacy na relationship sa kanila. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ikaw ay wala kang relasyon sa Panginoon. Hindi pwedeng, alam mo lang na may Diyos, kilala mo lang si Jesus Christ, pero kailangan ang isang ugnayan, ang pag-ibig, ang pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo sa Matthew 7:23, "Depart from me, I never knew you. I never egno you, evildoers." Kilala mo nga na may Diyos, pero ang ginagawa mo ay taliwas sa Panginoon. Kung ginagawa mo yan para maligtas ka, nagkakamali ka kapatid, bitawan mo yan at ipapahama ka niyan. Ang dapat mong gawin ay ginawa na ni Kristo. Ang kaligtasan ay na kay Kristo na. 2,000 years ago siya ay namatay para sa lahat ng makasalanan. Nabuhay muli sa ikatlong araw at ngayon ay nag-ascend sa Ama. Na kung sino man ang mananampalataya ay maliligtas at hindi mapapahamak. At sabi nga, doon lang tayo magkakaroon ng pagkakakilanlan sa ating Panginoon. Doon lang tayo magkakaroon ng ugnayan kung meron tayong pananampalataya. If there is no faith, it is impossible to please God. Kaya manampalataya ka kapatid sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At pagsisihan mo ang iyong ginawa, mga kasalanan, simula nung ikaw ay bata pa. Wala kang magagawa, ang iyong tinatahak ay kasiraan, sa condemnation. Pero kay Kristo, maraming pangako, buhay na walang hanggan, at kasama niya. Kaya I urge you, mga kapatid, na wala kay Kristo. Itong mga oras na ito ang perpektong oras para ikaw ay maniwala sa kanyang ginawa. At ito rin ang perpektong oras para magsisi. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mong isipin, ang tagal mo nang maraming ginawa sa kanya, lahat yan ay basura. Ang isipin mo ngayon, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pinananampalatayaan mo ba yon? O ikaw pa rin ay naniniwala sa kung ano ang paniniwala mo simula noon pa? Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na ikaw ay magbigay sa amin ng karunungan, conviction, pag-asa, kapahingahan, paglago, Panginoon, sa katotohanan.
Nawa ang aming marinig ay maghugas sa amin at mas lalo naming makita clearly, Panginoon, si Kristo sa aming buhay. Alam po namin, kami ay unfaithful sa maraming mga panahon at oras. Marami kaming mga pagsuway sa iyo. Mas inuuna namin ang aming mga sarili. Mas inuuna namin ang comfort namin. Mas inuuna namin kung ano ang sasabihin ng iba. Mas natatakot kami, Panginoon, na gawin ito at masaktan kami at mahirapan kami kaysa sa kung ano ang magiging tingin nyo sa amin, Panginoon. Kung kami ay nakakagrieve na ba sa iyo, kung kami ba ay nagdudulot ng disgrace sa iyong pangalan, kung kami ba ay nagkakaroon ng misrepresentation kay Kristo. Nawa, Panginoon, itong aming narinig ay magdulot sa amin ng pagsisisi sa aming mga pagkukulang. Kung kami ay sumusobra, kung kami ay kumukulang, nawa itama kami ng iyong salita. At patuloy na gawin namin ito hindi sa aming sarili, hindi para sa church, hindi para sa kapatid namin, pero para kay Kristo na inyong anak na nag-empower sa amin sa bawat araw. Tulungan mo kami na lumakad sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming sanctification, sa aming pag-persevere, Panginoon, sa aming buhay dito sa mundo. Tulungan mo kami at ingatan mo kami na ang aming mga mata ay mapunta sa mga prinsipyo ng mundo na nakakasira sa aming paglago. Nawa, Panginoon, magdulot sa amin ito na mas lalong mabunga na fellowship, mabunga na iglesia, mabunga na pamumuhay at pagsunod kay Kristo. At sa lahat ng mga wala pa kay Kristo ngayon, we pray din na buksan mo sila, regenerate mo ang kanilang mga puso. Sa iyong awat, grasya, Panginoon, ay maunawaan nila ang Ebanghelyo and we are longing na makasama din namin sila sa pagsamba, sa katawan ni Kristo, sa pagsiserve sa iyo, pagpuri sa iyo, at pasasalamat. Muli, ikaw ang maitaas at binibigay namin sa iyong mga kamay ang mga narinig namin sa pangalan ng inyong anak na si Kristo. Amen.